Hi guys, good morning. Maulan dito sa amin. Ayan po, mas banyo, maulan, ang dilim. Hi, good morning po. Kumusta po kayo? Ayan po, nagawa ako na aking basahan. Ayan. Mga lumang damit ito. Tas sayang man itapon. Ginawan ko ng paraan para magamit pa yung ibang parte ng damit. Nag-practice ako guys, nag-practice. Patuloy ko muna to guys ha. Sa isang linggong nag-init dito, ngayon pa umulan ulit. Dapat December dito sa amin, tag-ulan na. Tigtanim na ng palay. Late yung ulan. Pangatlong gawa ko na to. Yung isa, ginamit nila mama. Tapos yung isa, pinakauna kong gawa, nandun sa bahay namin. Alam nyo ba guys, pag tag-ulan, naiiyak ako eh. Naalala ko yung kapatid ko na nandun na kay Papa God. Sama na. Mabait yun. Jason yung pangalan. Sobrang bait. Walang bisyo. Tapos lang. Nagtaka kami kasi nga nawala yung boses niya. Lumaki yung tiyan. Tapos may dumating sa punto na di na siya makakalakad. Tapos dinala namin na admit yun 2 weeks. 2 beses yung pabalik-balik ng hospital. Sabi ng mga doktor, pneumonia daw. May 4 liters ata daw na tubig sa baga. Tapos nagastos kami ng pangpatanggal ng tubig sa baga niya, 7,000. Tapos yung nakuha dun sa niya, sa baga, 3 liters lang. Kailangan daw 3 liters lang. Tapos after 1 week, mayroon na naman. Puno na naman yung baga niya. Tapos ang laki ng tubig. Hindi na siya nakakain. Nawala yung boses. Wala nang lakas yung mga paa. Tapos naniwala naman kami dyan sa albularyo. Sabi kinulam daw. Babae yung nagtulam. Pero hirap kasi guys pag malabas mo na kinulam yung tao. Kasi nga sa medical niya, high risk daw na pneumonia. Pero bakit lumaki yung tiyan? Tapos yung tubig di maubos-ubos. Payat na siya guys. Para butot balat na lang. That time kasi, nung nangyari yun, nag-apply ako para barin. Kasi nag-abroad ako dati sa Saudi. Nag-apply ulit ako para barin. Pinaalam na lang yung mama sa akin na grabe na pala siya. Di ako natuloy nung binawian talaga siya ng buhay. February 27, paalis na ako nun.
may ticket na ako para Bahrain. Na-cancel kasi nga nakiusap ako sa agency na uuwi ako dito sa probinsya. Kasi nga gusto ko makita yung kapatid ko. Kasi napakabait nun. Inayagan naman ako na agency. Tapos that time, nag-umpisa na yung COVID. Pagdating ko dito sa amin, kahit di pa demand yung quarantine, na-quarantine ako 14 days dito sa amin. Yung mga tao, pag lumalabas ako ng bahay, takot na takot sila eh. Na-quarantine ako noon, 14 days. Nalibing siya, hindi pa tapos yung quarantine ko. Nalibing siya. Naalala ko siya pag tuwing umuulan kasi nga naliligo yun sa ulan. Ang hirap kaya mawala ng kapatid guys. Lalo na kapag kasundo mo sa lahat. Mahirap mag-move on. Yung mama ko kasi, yung after a month, yung lolo ko naman sumunod. Kaya yung mama ko nahirapan siya sa lahat. Kasi nga yung lolo namin ang sumunod. A month lang yung kapatid ko. Nasumunod naman yung lolo ko. Yung sa lolo ko, katandaan naman niya yun. Sa edad, matanda na kasi yun. 87 ata yun nawala or 89. Sabi nga ng iba, wag daw na raw ungkatin kasi nga para daw maka move on kami. Wala namang magagawa, mag-move on naman talaga eh. Ganyan man talagang buhay, no? Wala may mubato dire sa kalibutan jud. Mahuwa man magtaglawas manang mabot kung panahon mga mo expired niya mo buwan. Bisaya na ko guys. Mas komportable po ba mag-istorya sa imong language. Isip ko magpapiling Tagalog tayo, gahi ken Tagalog. Gahi pas magkuno. Kahit pa sa magpuno ang Tagalog, yung Bisaya na lang. Lapit na matapos, kunting tiis na lang. Wala na ko itila guys, oy. Sige na guys, bye. Thank you. Please subscribe and like my videos. Thank you po.